Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J at Kuya J, itago nyo na lang ako sa pangalang Micah. Isang profesional, isang asawa at isang ina. Payapa ang buhay ko, Ate J. Maayos ang relasyon namin ng asawa ko at wala akong mahihiling pa sa takbo ng career ko. Pero sabi nga nila, minsan ang tadhana ay mapaglaro. Susubukin ka nito sa oras na akala mo ay pinakamatatag ka na. Nagsimula ang lahat noong huling linggo ng Pebrero. Inatasan ako ng kumpanya namin na dumalo sa isang National Leadership Conference na gaganapin sa Puerto Princesa, Palawan. 3 araw yon ng mga seminar, workshop at networking. Exciting sana, pero ang totoo, pagod ako sa trabaho at gusto ko lang sanang magpahinga. Pero dahil kailangan, lumipad ako patungong Palawan. Paglapag pa lang ng eroplano sa airport, sinalubong na kami ng mainit na yakap ng hangin ng probinsya. Napakaganda ng Palawan, Ate J. Kahit nasa loob ka pa lang ng van patungo sa hotel, makikita mo na ang asul na dagat at ang mga luntiang bundok na tila ba nang aakit na kalimutan mo muna ang ingay ng Maynila. Pagdating sa hotel, diretso agad kami sa registration hall. Doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa harap ng buffet table, may hawak na kape at seryosong nakikipag-usap sa ilang mga delegates. Matangkad, maayos ang pananamit at may aurang kagalang-galang. Itago natin siya sa pangalang Martin. Noong una, wala lang. Isa lang siyang mukha sa karamihan. Pero noong nagtama ang mga paningin namin, habang naglalakad ako papunta sa dulo ng hall, may kakaiba akong naramdaman. Hindi iyon yung tipikal na crush at first sight. Mas malalim. Parang biglang bumagal ang paligid at ang tanging narinig ko lang ay ang pintig ng sarili kong puso. Ngumiti siya, isang tipid at propesyonal na ngiti, at tumango sa akin. Tumango rin ako at mabilis na nag-iwas ng tingin. Focus, Micah. Bulong ko sa sarili ko. Nandito ka para sa trabaho. Ang unang gabi ng conference ay isang formal dinner. Lahat kami ay bihis na bihis. Pinili ko ang isang simpleng itim na cocktail dress na bumagay sa kapaligiran ng hotel. Habang naghahanap ako ng mauupuan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Excuse me, is this seat taken? Paglingon ko, si Martin na naman. Nakasuot siya ng navy blue na coat na lalong nagpadagdag sa tikas niya. Ah, hindi. Sige, upo ka. Sagot ko sa wikang Ingles. Sinusubukang panatilihin ang pagiging formal. Salamat. I'm Martin, by the way, from a tech firm in Makati. And you are? Micah, marketing manager. Pakilala ko rin. Nagkamay kami. Ang palad niya ay mainit at matigas. Palatandaan ng isang taong sanay sa trabaho, pero may kasamang lambot sa bawat galaw. Ate J, doon nagsimula ang mahabang usapan. Akala ko ay tungkol lang sa trabaho, ang pag-uusapan namin. Pero bago pa namin namalayan, lumipat na ang paksa sa mga personal na bagay. Nalaman kong may pamilya na rin siya. May 2 anak at isang asawang matagumpay rin sa sariling larangan. Pareho kaming stable. Pareho kaming tila kumpleto. Pero habang nagkukuwento siya tungkol sa mga pangarap niya na hindi niya pa nagagawa at ang mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya, nakakita ako ng refleksyon ng sarili ko sa kanya. Minsan, kahit nasa itaas ka na, parang may hinahanap ka pa ring hindi mo maipaliwanag, di ba? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Sa dagat na abot tanaw,
mula sa terrace ng hotel. Hindi ako nakasagot agad. Kasi totoo, iyon ang nararamdaman ko, pero hinding-hindi ko aaminin kahit kanino. Ang ganda ng Palawan, no? Pag-iiba ko ng usapan dahil natatakot ako sa direksyon ng emosyon namin. Oo, pero mas maganda ang mga sandaling tulad nito. Iyong nakakahanap ka ng taong nakakaintindi sa katahimikan mo. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ate J, doon ko naramdaman ang unang spark. Hindi ito apoy na biglang sumiklab, kundi isang baga na dahan-dahang nagiinit sa ilalim ng malamig na gabi ng Palawan. Kinabukasan, ang schedule namin ay isang island hopping sa Honda Bay para sa isang leadership bonding. Masayahin ang lahat, tawanan dito, picture doon. Pero sa gitna ng ingay, lagi kaming nagkakatabi ni Martin. Hindi namin sinasadya o baka naman sinasadya ng tadhana. Habang nasa bangka kami patungong Cowrie Island, tumalsik ang tubig dagat sa mukha ko dahil sa lakas ng alon. Bigla siyang kumuha ng panyo at iniabot sa akin. Heto, baka mapuwing ka, sabi niya. Salamat Martin, nakakahiya naman, nabasa tuloy ang panyo mo? Sagot ko, panyo lang yan, mas mahalaga na komportable ka, sabi niya sabay kindat. Sa isla, nagkaroon kami ng libreng oras. Habang ang iba ay abala sa paglangoy, kumuha kami ni Martin ng tig-isang buko juice at naupo sa ilalim ng puno ng nyog. Pinapanood namin ang mga alon na humahalik sa pampang. Doon siya mas nagbukas. Sinabi niya sa akin na sa kabila ng tagumpay niya, minsan ay nakakaramdam siya ng pag-iisa. Na ang asawa niya, bagamat mahal niya, ay masyadong abala sa sariling mundo. At ako naman, naikwento ko ang rutina ng buhay ko na kung minsan ay nakakasakal na iyong gigising ka, magtatrabaho, mag-aalaga ng bata, matutulog at uulitin uli bukas. Para tayong mga bilanggo sa mga papel na tayo rin ang gumawa, sabi ko. Tumingin siya sa akin ng malalim. Pero Micah, sa loob ng 3 araw na ito, hindi tayo manager, hindi tayo asawa. Tayo lang muna sina Martin at Micah, kahit dito lang sa Palawan. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing mali ito, na may mga taong naghihintay sa amin sa Maynila. Pero ang puso ko ay tila uhaw na uhaw sa atensyong ibinibigay niya. Nang pabalik na kami sa main island, medyo maalon ang dagat. Muntik na akong mawala ng balanse sa bangka kung hindi niya ako mabilis na nahawakan sa baywang. Nanatili ang kamay niya doon ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ramdam ko ang init ng balat niya sa kabila ng suot kong rash guard. Tumingin ako sa kanya at sa mga mata niya, nakita ko ang isang pagnanasa na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging profesional. Ayos ka lang? Tanong niya. Malapit na malapit ang mukha niya sa akin. Oo, salamat. Halos pabulong kong sagot. Hindi niya binitawan ang baywang ko hanggang sa makarating kami sa mababaw na bahagi. At sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan ng 2 delegates. May namumuo ng mas malalim, mas mapanganib, at mas wild na koneksyon. Sa paglubog ng araw sa Honda Bay, bumalik kami sa hotel na puno ng pagod ang lahat. Pero ako, parang mas lalong nabuhayan. Pagdating sa lobby, nagkatinginan kami ni Martin. Walang salita, pero sa isang tango lang, alam naming hindi pa natatapos ang gabi rito. Pag-akyat ko sa kwarto, mabilis akong naligo para alisin ang lagkit ng dagat. Habang nakatitig ako sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Namumula ang mga pisngi. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa tensyong nararamdaman ko tuwing malapit si Martin. Nagsuot ako ng isang manipis na floral na maxi dress. Tamang-tama para sa huling gabi ng conference, ang gala night. Pagbaba ko sa grand ballroom, ang tugtugan ay malumanay. May mga cocktail drinks at ang bawat table ay puno ng mga tawa ng mga profesional na tila nakawala rin sa kani-kanilang mga opisina sa Maynila. Pero ang hinahanap ng mga mata ko ay iisang tao lang. Nakita ko siya sa bar area,
mag-isang umiinom ng whiskey. Nang magtama ang paningin namin, iniwan niya ang baso niya at lumapit sa akin. "You look stunning, Micah." Bulong niya nang makalapit siya. Sobrang lapit na amoy ko na ang hinalong bango ng kanyang perfume at ang tapang ng alak. "Salamat, Martin. Ikaw din. Mukhang puyat pero gwapo pa rin." Biro ko para mabawasan ang kaba. "Hindi ako makatulog kagabi. Iniisip ko, yung sinabi mo, na para tayong mga bilanggo sa sarili nating buhay." Seryoso niyang sabi. "Mika, ngayong gabi ang huling gabi natin dito sa Palawan. Bukas, balik reality na tayo. Balik asawa, balik magulang, balik trabaho." Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng table kung saan kami naupo sa madilim na bahagi ng ballroom. Ang init ng palad niya ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Gusto kong bawiin ang kamay ko, Ate Jay. Gusto kong isipin ang asawa ko na nasa bahay at nagbabantay sa anak namin. Pero sa sandaling iyon, ang layo-layo ng Maynila, ang nararamdaman ko lang ay ang presensya ng lalaking ito na tila nakakabasa ng kaluluwa ko. "Sumama ka sa akin," bigla niyang yaya. "Saan?" tanong ko, kinakabahan. "Sa tabing dagat. Mas tahimik doon. Ayoko ng ingay ng party na ito. Gusto ko, bago tayo umalis bukas, may alaala tayong dalawa lang ang nakakaalam." Hindi ako nakatanggi. Parang hinihila ang mga paa ko na sumunod sa kanya. Lumabas kami ng hotel, dinaanan ng pool area hanggang sa marating namin ang dalampasigan. Ang liwanag lang ng buwan ang gabay namin. Huminto kami sa isang bahagi kung saan wala ng tao. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. "Micah, alam kong mali ito." Panimula niya, humarap siya sa akin at hinawakan ang magkabila kong balikat. Pero sa loob ng 3 araw, naramdaman ko uli yung pakiramdam na buhay ako. Na hindi lang ako isang ATM machine o isang provider na may nakikinig sa akin bilang si Martin. "Ako rin naman, Martin." Sagot ko, ramdam ko na ang panginginig ng boses ko. Natatakot ako. Kasi pag uwi ko, kailangan kalimutan ko ang lahat ng ito. Kailangan kong maging yung Micah na kilala nila. "Pero hindi mo kailangang kalimutan ngayon," sabi niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa labi ko. Sa ilalim ng madilim na langit ng Palawan, naganap ang unang halik. Isang halik na puno ng pagnanasa, pangungulila at pagtataksil. Mali, sobrang mali. Pero sa sandaling iyon ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Nawala ang lahat ng takot ko. Ang tanging mahalaga ay ang mga bisig niyang nakayakap sa akin ng mahigpit na tila ayaw na akong pakawalan. "Micah, hindi ko na kayang pigilin to." Bulong niya sa pagitan ng mga halik niya sa leeg ko. Huminga ako ng malalim, pilit na kumukuha ng lakas ng loob. "Martin, may pamilya tayo. Paano kung may makakita?" "Walang makakakita rito. Tayo lang, ang dagat at ang buwan." Sagot niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang gumagapang sa likuran ng dress ko. Dinala niya ako sa isang mas tago na bahagi, sa likod ng malalaking bato na nagsisilbing harang mula sa view ng hotel. Doon, sa ibabaw ng buhangin na pinainit ng nagdaang araw, isinuko ko ang lahat. Ang bawat haplos niya ay tila nagpapalimot sa pangalan ko, sa obligasyon ko, at sa buhay na naghihintay sa akin sa Maynila. Iyon ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Bawat sandali ay ninanamnam namin. Alam naming ito na ang una at huling pagkakataon na magsasama kami ng ganito. Walang pressure, walang guilt sa mga sandaling iyon. Tanging purong koneksyon lang ng dalawang taong naghahanap ng atensyong hindi nila mahanap sa kani-kanilang tahanan. Nang magmadaling araw na, bumalik kami sa hotel ng magkahiwalay. Pagpasok ko sa elevator, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Gulo-gulo ang buhok, may kaunting buhangin pa sa damit, at ang mga mata ko ay may ibang ningning. Kinabukasan, sa airport, hindi kami nag-uusap sa harap ng ibang delegates. Professional uli. Siya ang magiting na leader, ako ang masipag na manager. Pero tuwing magkakatinginan kami habang naghihintay ng boarding,
May lihim na mensahe ang aming mga mata. "Ingat ka, Micah," sabi niya noong magkahiwalay na kami ng gate sa Naya pagkalapag. Isang formal na kamay uli. Pero sa loob ng palad ko, may iniwan siyang maliit na piraso ng papel. Pagdating ko sa parking lot, binuksan ko ang papel. Naroon ang cellphone number niya at isang maikling sulat. "Hindi ito ang huli. Mag-usap tayo pag-uwi mo." Doon ako nagsimulang kabahan. Akala ko, hanggang Palawan lang. Akala ko, sa isla lang maiiwan ang lahat. Pero habang nagmamaneho ako pauwi sa bahay namin, kung saan naghihintay ang asawa ko na may dalang pasalubong na luto, naramdaman ko ang bigat ng kasalanang bitbit ko. Pagpasok ko ng pinto, sinalubong ako ng asawa ko ng isang mahigpit na yakap. "Welcome home, Hon. Na-miss ka namin. Kumusta ang Palawan?" Hindi ako nakasagot agad. Ang tanging nasa isip ko ay ang init ng balat ni Martin at ang pangakong hindi ito ang huli. Paano ko haharapin ang asawa ko ngayong may bitbit na akong sikreto na sisira sa amin kapag nalaman niya? Ilang araw ang lumipas, pilit kong ibinalik ang sarili ko sa normal. Pero ang phone ko hindi tumitigil sa pag-vibrate. Si Martin. Araw-araw siyang nagte-text, kumukumusta, nagpapaalala sa mga nangyari sa Palawan. "Mika, hindi kita maalis sa isip ko. Kailangan kitang makita uli." Sa Manila naman, sa isang lugar na walang makakakilala sa atin. Sabi niya sa isang voice message. Noong una, hindi ako sumasagot. Sinasabi ko sa sarili ko na tapos na yon. Isang pagkakamali lang yon. Pero ang totoo, Ate Jay, hinahanap-hanap ko siya. Hinahanap ko yung kilig, yung panganib, at yung pakiramdam na espesyal ako. Hanggang sa isang hapon, nag-text siya uli. "Nasa labas ako ng opisina niyo. Lunch tayo." Doon ko nalaman na hindi na lang ito basta panandali ang landi sa conference. Ito na ang simula ng isang magulo, wild, at mapanirang ugnayan na hindi ko alam kung paano tatapusin. Lumabas ako ng building at nakita ko ang sasakyan niya. Sumakay ako ng walang pag-aalinlangan. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko habang isinasara ang pinto. Tiningnan niya ako ng malalim at ngumiti. "Sa lugar kung saan tayo lang uli dalawa, tulad ng sa Palawan." Sa loob ng sasakyan ni Martin, tila bumalik ang lahat ng init at kaba na naramdaman ko sa Palawan. Hindi kami nag-usap ng malalim habang binabaybay ang traffic ng Maynila. Sapat na ang paghawak niya sa kamay ko habang nagmamaneho siya. Dinala niya ako sa isang tago at eksklusibong hotel sa outskirts ng syudad. Doon, sa loob ng 4 na dingding na walang nakakakilala sa amin, ipinagpatuloy namin ang apoy na sinimulan namin sa tabing dagat. Pero Ate Jay, habang tumatagal ang aming palitan ng mensahe at palihim na pagkikita, unti-unting napapalitan ng takot ang pananabik. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang asawa ko sa tabi ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Si Martin. Isang picture ng pamilya niya ang naisend niya sa akin nang hindi sinasadya. Isang litrato nila sa isang birthday party. Masaya, buo, at tila walang kulang. Doon ako tinamaan ng matinding realidad habang ninanamnam namin ang freedom na nararamdaman namin sa piling ng isa't isa. Unti-unti naming winawasak ang pundasyon ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Naisip ko ang anak ko, ang asawa ko na walang ibang ginawa kundi magtiwala. Napagtanto ko na ang hinahanap kong spark kay Martin ay pansamantala lang, isang ilusyon na dala ng magandang tanawin ng Palawan at ng pagod sa trabaho. Nagpasya akong makipagkita kay Martin sa huling pagkakataon sa isang tahimik na coffee shop. "Martin, kailangan na nating itigil to," direkta kong sabi habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Bakit, Micah? Akala ko ba masaya tayo? Akala ko ba ito ang kailangan natin?" Bakas ang gulat at lungkot sa boses niya. Masaya tayo dahil tumatakas tayo. Pero Martin, ang takas na buhay ay hindi tunay na buhay. May mga taong umaasa sa atin. Hindi ko kayang wasakin ang pamilya ko para sa isang panandaliang saya na alam nating pareho na walang patutunguhan.
Sagot ko habang pinipigilan ang pagtulo ng aking luha. Hindi siya nakaimik. Alam kong alam niya ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ko sa huling pagkakataon. Hindi na bilang mangingibig, kundi bilang isang taong nakaintindi sa pagkakamaling aming nagawa. Siguro nga, hanggang Palawan lang talaga tayo. Bulong niya. Tumayo ako at naglakad palabas ng hindi na lumilingon. Binura ko ang number niya, hinarangan ang lahat ng social media accounts niya at tinapon ang kapirasong papel na binigay niya sa airport. Mahirap, Ate J. May mga araw na hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya niya. Pero mas pinipili kong ayusin ang relasyon namin ng asawa ko. Sinusubukan kong ibalik ang apoy sa aming pagsasama dahil sa huli, ang pamilya pa rin ang tunay na uwi ang hinding-hindi ako ipagpapalit sa kahit anong conference o bakasyon. Ang Palawan ay mananatiling isang maganda, ngunit mapait na alaala. Isang paalala na ang tukso ay laging nandyan. Pero ang paninindigan sa pangakong binitawan sa harap ng dambana ang tunay na sukatan ng pagkatao. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Micah. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nakikilala sa magagandang lugar ay itinakdang manatili sa ating buhay. Minsan, sila ay dumarating lang para subukin ang ating katatagan at ipaalala ang halaga ng mga bagay na mayroon na tayo. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagtangkilik sa aming mga serye. Sana ay may napulot kayong aral at aliw sa karanasan ni Micah. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, kung saan ang bawat boses ay may kwento at ang bawat kwento ay may damdamin. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. I-follow at i-like nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at interactive discussions. Maraming salamat, mga ka-confess. Ingat po kayong lahat at hanggang sa muli.